Okay, so continuation ng ating tutorial para sa remote control natin. Ang unang gagawin natin is maglalagay tayo ng new folder dito at tatawagin natin siyang ppt_files. Yan. So, yan yung magiging folder natin at ang gagawin natin dito sa desktop, open natin tong folder natin at ito yung kinreate natin na folder. So, maglalagay lang tayo ng sample na PowerPoint dito. And then, after nun, check natin siya dito. So, mapapansin nyo, nandito yung mga files natin ngayon. So, yung next step na gagawin naman natin is pupunta tayo sa mismong Python natin. Then, mag-a-add lang tayo ng URL dito. So, below ng ating imports, ilalagay natin yung ppt, yan, underscore, yung kinreate natin or magkikreate tayo ng folder. So, variable ito na mag-handle sa mismong directory ng folder natin. So, maglalagay tayo ng R dito para sa raw string kasi yung ating file ay meron siyang backslash. So, para hindi tayo mag-error, ilalagay natin yung raw string natin. So, ang gagawin natin next is ika-copy natin yung directory. So, right-click lang natin yung folder, copy natin itong path niya, and then ipe-paste lang natin siya dito. Yan. So, mapapansin nyo yung mga slash na to. Ang purpose niyan kasi, to separate yung magiging kung saan pupunta yung file natin. Now, mag-error yan kapag wala itong R natin or yung raw string. So, para i-read nyo yan as raw string, yan. So, lalagay natin yung R sa side na yan. Then, after nun, sa baba, i-delete natin itong part na to. And then, mag-create kasi tayo ng bagong route. So, same pa rin pala. Ang gagamitin natin, of course, yung app natin kasi ito yung magiging server natin, gaya nung una. And then, after nun, gagamit tayo ng .route. So, sa route natin, of course, gagamit tayo ng opening and closing parentheses. So, after nun, yung single quotation natin. So, yung route natin is slash and then get underscore PPTs. So, PowerPoints kasi nga, dalawa yung file or more yung file natin sa magiging folder. So, after nito, ang gagawin natin is maglalagay tayo ng define dito or magde-def tayo. Then, sasabihin natin, ang ipapangalan natin dito is def get underscore PPTS and then yung kanyang opening and closing bracket and then colon. After nun, ang gagawin natin dito is kukunin natin, mag-create tayo ng variable na files and then equal natin siya. So, kakausapin natin yung operating system, yung OS natin. Then, after nun, sasabihin natin list dir. Yan. So, ibig sabihin, ililist natin sa directory kasi nga, sa directory natin, ito, meron tayong multiple files. Ito siya. So, ililist natin yon. And then, ang gagawin natin is i-call out natin itong PPT folder natin kasi siya yung may hawak ng directory. So, copy natin siya and then ipipaste nyo siya dito. Okay. So, after nun, ang gagawin natin is dito sa baba, magke-create tayo ng empty na PowerPoint files. So, ang gagawin natin, ppt underscore files. And then, isi-set natin yan as empty kasi as of the moment, wala pang laman. Okay? So, after nun, gagamit tayo ng for loop. So, sa for natin, so variable natin ay file. And then, ilulup natin, ipapakiikot natin siya in files na meron tayo. So, kumbaga, kung ang variable file mo, ang pinakatrabaho niya ay iikot siya sa mga files, ang files natin, ito yung may hawak sa PPT folder natin. At ang PPT folder natin is yung may hawak ng directory. So, ibig sabihin, binabasa natin yung laman ng PPT files natin, which is etong dalawa ngayon. So, kinukuha natin lahat yan. Now, after nun,
ay maglalagay tayo ng colon dito. Then after ng for natin, maglalagay tayo ng if. Kasi iche-check natin kung anong extension file yung meron tayo. Example, dito pptx yung mga extension file natin. So kailangan natin i-check yon. So ang gagawin natin, if yung file natin, which is ito, yung nasa for loop natin, if yung file natin ay ends with, so dapat titignan natin kung saan siya natatapos. Then magkakaroon tayo ng single quotation, then lalagay natin .ppt. Kasi meron kasi mga file na nag-end sa ppt. So isa ito sa magiging option natin. Then gagawin natin or yung file natin, yan, tapos sasabihin natin, again, ends with, yan. So, dito na natin ilalagay yung pptx natin. So, ang gagawin natin ngayon, yung opening and closing, single quotation, ilalagay na natin yung .pptx. So, dalawang extension kasi yung meron sa PowerPoint. So, para hindi tayo magkaroon ng error, ilalagay natin yung possible extensions na alam natin para sa PowerPoint. And then, after nun, colon. Then, sa baba niya, ang gagawin natin, ppt underscore files. Tapos, append. So, i-append natin siya sa mismong file natin. Okay, so parang ginagawa natin, yung ppt files kasi natin is empty siya as of the moment. And then magfo-for loop kasi tayo, i-check natin yung per file natin. So kumbaga, ang mangyayari dito is kung ang name ay login, so eto siya, yung ppt files. Pag sinabi natin .append file, dito niya ilalagay yung .pptx. So yun yung ibig sabihin ng append natin and then yung file natin. Then after nun, ang next na gagawin natin is magkakaroon naman tayo dito ng return JSONify. Yan. Tapos, opening and closing, ilalagay natin yung ppt files natin. So, hindi siya nagre-read ngayon, pero ang gagawin natin is, maglalagay kasi tayo ng extensions. So, sa extension natin, ang gagawin natin, maglalagay tayo dito ng comma, lalagay natin tong JSONify. So, ang purpose ni JSONify is kino-convert niya itong Python natin into JSON para sa web purposes kasi hindi mababasa ng web natin yung mga files natin unless we convert them into JSONify or JSON file. Okay, so mapapansin nyo, nag-highlight na siya dito. Now, after natin ilagay yan, ang next naman is, again, magke-create tayo ng routing dito. So, simple din. Gamit tayo ng app.route. So, sa route natin, ang gagawin natin is single quotation, backslash natin siya para sa routing. So, dito natin tatawagin si open underscore ppt and then slash, magkakaroon tayo ng parameter dito. So, ang parameter natin, magre-receive ng file name natin is eto siya. So, papangalan natin yung variable na file name. So, kumbaga, kung ang file name natin is login pptx siya, so yun yung pinakatrabaho niya. I-open niya yung ppt natin, okay? And then, sasabihin niya kung anong file yung ino-open natin, which is, in this case, is login pptx. Okay, so after nun, maglalagay ulit tayo ng function dito. So, tatawagin natin siyang open ppt. Yan. And then, after nun, ang gagawin natin is mag-a-add tayo ng another underscore kasi new variable tayo, file.
Then, opening and closing natin siya. Then, tatawagin natin si file, eto, yung file name natin. Lagyan muna natin siya ng quotation and then ilalagay natin si file name. Oops, hindi pala. Since variable naman to, so no need lagyan ng quotation. Then, after nun, colon natin siya. And after natin ilagay yon, ang gagawin natin, tatawagin natin si file underscore path. So, ito yung new variable natin for calling yung mismong file na i-open natin. So, paano ba natin gagawin yon? So, equal natin siya, kakausapin natin yung OS, then sasabihin natin that path. So, gagamit kasi tayo ng path. And then, after nun, gagawin natin, i-join natin yung folder at saka yung mismong file name natin. So, ang gagawin natin dito, opening and closing. Then, inside ng opening and closing natin, ilalagay natin si, nasan na yun? Nasaan na siya? So, hindi ko makita. Pero ang ilalagay natin dito is yung PPT. Ito. Yung PPT folder natin. And then, comma, after nun, tatawagin natin yung mismong file name natin. Yan. So, after nito, ang next naman is sa baba. Ang gagawin natin, tatawagin natin yung OS natin that system. Then, after nun, gagamit tayo ng F para sa F string natin. And then, single quotation natin siya. Then, sasabihin natin is start. So, dahil i-open natin yung mismong PowerPoint natin. And then, maglalagay tayo ng double quotation dito para at least may spacing tayo. Then, after nun, ang gagawin natin next is another opening and closing na quotation. Inside is maglalagay tayo ng opening and closing curly bracket. At dito natin ilalagay yung file path natin. Yan. So, kumbaga, ito na yung i-open natin. Now, mapapansin nyo, meron tayong F dito. So, hindi mag-work yung paglagay natin ng variable dito or file path kung wala yung F natin. So, magkakaroon lang siya ng error. So, very important na meron or nandyan yung F natin for F string. Now, next is magre-return tayo dito. So, ang i-return natin, again, meron tayong F string dito. Kasi pagsasamahin natin yung variable at string. So, ang gagawin natin, opening, then opening and closing. Tatawagin ngayon natin si file name. Now, yung next step natin is punta tayo dito sa index.cshtml. Ang gagawin natin ay i-delete natin lahat. But we will be using yung h1 natin or I mean h2 for header. And ang ilalagay natin dito, for example, ay files. So, meron tayong label na files. And then, gagamit tayo dito ng div. So, sa div natin, ang gagawin natin, magsiset tayo ng ID na gagamitin ng script natin later on. So, yung ID natin, i-set natin siya as, sabihin na natin, file list. Okay? So, kunin natin siya, copy, and then i-paste natin siya inside ng div, and ipapasok natin siya sa double quotation natin. So, yun ngayon yung div natin, meron siyang ID na file list na gagamitin ng mismong script natin. Now, i-create na natin yung mismong script natin. So, sa script natin, ang unang gagawin natin is maglalagay tayo dito ng constant na variable. Yan. Then, tatawagin natin siyang server kasi dito natin ilalagay yung
magiging directory natin or ng URL natin. Now, yung gagawin natin ngayon is lalagyan natin yung http://:// and then lalagyan natin yung 192.168.100.50 tapos yung mismong port natin ngayon na 5,000. Yan. Then, after nun is isi-set natin yung semicolon natin para sa magiging server natin. Now, after natin gawin yan, magke-create naman tayo ng function at ang pangalan ng function natin is load files. Kasi ilo-load natin yung mga files natin. Then, since function siya, meron siyang opening and closing parenthesis para in any case nalalagyan nyo siya ng parameter ay okay lang. And then, after nun, sa loob ng ating curly bracket, ang gagawin natin, i-fetch natin, kukunin natin yung mismong server natin, and then, i-add natin dito yung routing natin. So, sa routing natin, gagamit tayo ng / or kukunin natin itong route na to para sa pag-open ng PowerPoint natin. So, lalagay ko siya ngayon dito. So, after nun, ang next na gagawin natin, lalagay natin yung function na then. Then, ang gagawin natin, then, gagawa tayo ng response. So, response. And then, gagawin natin equal greater than sa response natin. Then, sasabihin natin .json. Then, opening and closing parenthesis. So, para saan to? So, ang magiging response ng server natin is i-convert natin siya into JSON. Bakit? Ang web natin ay binabasa niya JSON. So, hindi pwede yung Python code natin. So, convert niya yan, yung response ng server into JSON file. Then, after nun, gagamit ulit tayo ng then, opening natin siya. Then, isa-set natin yung file natin. Sabihin natin, files equal greater than natin siya. Then, opening and closing curly bracket. So, sa loob ng opening and closing curly bracket natin, ilalagay natin dito yung constant natin. And then, isa-set natin yung variable natin na container. Oops. Container. Yan. So, sa container natin, equal natin siya sa document dot get element by ID. So, sa get element by ID natin, kukunin natin yung ID na file list natin. And then, gagawin natin opening and closing, tapos meron siyang double quotation. Ilalagay nyo ngayon yung magiging ID natin dyan. Now, after natin ilagay ito, so ang gagawin natin, magkakaroon ulit tayo dito ng container. So, tatawagin natin siya and sasabihin natin inner HTML, isa-set natin siya into empty ulit. So, kumbaga, once na nakapag-click na tayo sa button, i-erase natin yung old files or i-clear natin siya for another functions na gagawin natin. Then, after nun, magkakaroon tayo ng files. Then, sasabihin natin for each, so for each natin, sasabihin natin dito, so meron tayong files. So, for each file natin, ang gagawin natin, variable to ng for loop natin, equal greater than natin siya. And then, opening and closing curly bracket. So, after nun, gagawin natin, mag-create tayo ng button. So, call out natin si constant, and then, create tayo ng variable na button, and then, equal natin siya sa document, then, create elements.
So, magke-create tayo ng elements. Ito siya. Oops. Create element. And then, gagawin natin, magkakaroon tayo dito ng label na button. Okay. So, after nun, ang next na gagawin natin, we will call out yung button natin dot inner HTML or inner text. Then, sasabihin natin dito is file. So, syempre, yung file natin, yung i-open kasi natin. Then, after nun, ang next naman na gagawin natin, magkikreate tayo ng button function. So, tatawagin natin si button dot onClick. So, sa onClick natin, ang gagawin natin dito, equal natin siya sa function. So, sa function natin, opening and closing, and then curly bracket. Sa loob niya, i-fetch natin, of course, server natin. And then, plus natin siya sa magiging routing natin. So, open underscore ppt slash, and then lalagay natin dito yung mismong file na i-open natin. Okay, so semicolon, and then lalagyan lang natin ng semicolon din yung mismong function natin. Yan. Then, after nun, ang next na gagawin natin is tatawagin natin si container and then sasabihin natin append child. So, i-add kasi natin si button sa mismong page natin. And then, sasabihin ulit natin dito, container, then that append child, and then opening document that create element. Yan. And then, opening and closing parenthesis, BR. So, ano yung purpose nito? Para if ever na meron tayong dalawang button na first gathering at saka yung login, ay magkasunod sila. So, hindi one line pero magbe-break line tayo. So, ibig sabihin, yung isang file or isang button nasa baba siya. So, lagyan lang natin ng semicolon ito at saka yung part na to. And then, babalik tayo dito sa ating control. And then, i-run natin yung program. Yan, tapos, open natin itong link. So, open file. So, meron tayong error dito. So, ito siya, si files. So, dapat may equal siya dito. Okay, so another error natin dito ay mapapansin nyo yung E natin small. So, gagawin natin siyang capital. So, beware lang sa mga spelling kasi very, sensitive. So, check ulit natin if wala na tayong error. Wala pa rin. So, we will check yung index ulit natin. Okay, so, okay. So, ayun. So, ang problem natin dito, hindi natin na-call out yung load files natin. So, i-call natin siya dito. Or I would say dito, before ng script and then semicolon. So, ang gagawin natin is, i-run natin siya ulit. Follow, open, at ayun. So, mapapansin nyo, meron tayong dalawang PowerPoint, yung first gathering fall 2024 at saka yung login. So, kapag kinlik ko yung login, mag-open yung specific PowerPoint for login natin. Once naman kinlik ko yung first gathering natin, yan. So, ito yung first gathering naman. So, ito yung example natin or continuation ng automation natin.